Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, pag-usapan natin itong si former President Duterte. Hinamon itong si Martin Romualdez at itong si Franz Castro na buksan ang Book of Accounts ninyo kung paano ninyo ginasta yung pera ng taong bayan. At sabi pa ni former President Duterte, ang taong bayan have the right to demand na dapat malaman niya ng taong bayan paano nyo ginasta yung mga taxes namin na ibinigay sa inyo. Sabi pa ni former President Duterte, kung ayaw nyong magbigay ng impormasyon kung paano nyo ginasta ang pera ng taong bayan, isabi ni former President Duterte, inikayat niya ang taong bayan na wag na lang tayong magbigay ng tax. Wag na lang tayong magbigay ng tax kung ayaw nyong buksan ang Book of Accounts ng Kongreso at ng mga senador kung paano nyo ginasta ang mga extraordinary funds, yung travel expenses, at kung ano-ano pang mga maintenance na mga budget yan, gusto malaman yan ng taong bayan para transparent. Para kami naman na gustong magbigay ng buwis, magbigay ng tax, alam namin kung saan pupunta yung tax namin. Ha? At itong si Franz Castro, ang pautot niya ngayon, kinasuhan niya itong si former President Duterte sa grave yung grave threat niya, no? Yung grave threat na ginawa ni former President Duterte di umano diyan sa SMNI, no? Sa programa niya para malinlang, para mapagtakpan yung hinihingi ng taong bayan. Yung saan pumunta yung tax namin, na saan pumunta yung pera ng taong bayan. Oh. Ikaw, Franz Castro, hindi mo kami masasapawan dyan kung anong gusto mong ipalabas. Ha? Sige. Magsumite ka ng formal na reklamo laban kay former President Duterte. Pero hindi namin makakalimutan, gusto namin ng transparency. Nasaan yung tax namin? Saan napunta? Give us information. Kasi baka kinurakot na yan. 'Di ba? Meron kaming mga ganyang mga pag-iisip. Hindi lang ako, hindi lang marami sa taong bayan namin na gusto ring malaman, no? Hindi naman namin kayo inakusahan na corrupt kayo, pero gusto naming malaman saan. Bakit hindi nyo maibigay? Yan ang tanong. Bakit mahirap nyong ipresenta yan sa taong bayan? Ha? Bakit? Kayo, grabe kayo makasingil ni VP Sara sa confidential funds. Ngayon na kami ng taong bayan, pati itong si former President Duterte, gusto na naming malaman kung ano, liquidation, saan? Oh, ayaw yung sabi pa nga ni former President Duterte, kung buksan natin ang Book of Accounts ng mga congressman na ito, makikita natin yung lifestyle nila, kung paano nila ginasta ang pera. Ha? Dito natin malalaman sino yung totoong makabayan at sino yung gasta lang ng gasta ng pera. Malalaman to. At sabi pa ng anak ni former President Duterte na si Pulong Duterte, na ikaw, Castro, puros ka lang raw kadramahan. Oh. Yan ang ipapakita kong video sa inyo. Yang sinabi ni former President Duterte na huwag tayong magbayad ng tax kung ayaw nitong mga congressman makapagbigay ng liquidation kung saan napunta yung tax natin. Oh. At pangalawang video na ipapakita ko sa inyo, itong sinabi ni Pulong Duterte na puro ka lang drama, Franz Castro. Yan ang ating i-react ngayon. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share tong video natin sa Facebook at sa YouTube para guys kakalat ito sa taong bayan. Marami ang makaalam dito sa importanteng balita natin. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. Facebook at YouTube, Donmar TV. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So,
para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito, follow and subscribe Don Mar TV, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. So, i-play muna natin itong sinabi ni former President Duterte at magre-react tayo. Okay? So, play. Play. Bakit ayaw itong mag-play? Wait muna. Wait muna. Sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa masa nitong Lunes ng gabi, inihayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang saloobin sa isyu ng umano'y legalized corruption na nagaganap sa Kamara at kung papaano malalaman ng taong bayan kung paano at nasaan napupunta ang pera ng bayan. Sabi ng dating Pangulo, isa lamang ang paraan upang malaman ng publiko kung saan napupunta o nagagamit ang kanilang pera. Tama. Ito lang ang paraan. Huwag tayong magbayad ng tax. Hindi kami magbayad ng tax. Magbayad kami ng tax para kung ipapakita. Excuse me. Magbayad kami ng tax kapag maipakita nyo na ang mga liquidation kung saan napunta yung tax namin. Diba? So, the only way really to know the truth of where the money went or where the money goes is to open the books at makikita at each and every congressman kung magkano. And you will see there that hindi yan tabla, ma'am. Paliwanag ni Pangulong Duterte na sa pamamagitan ng pagbubukas ng Book of Accounts ng Kamara ay dito malalaman ang lifestyle ng mga politiko. Dito rin aniya matutukoy kung sino sa kanila ang tunay na Pilipino at nagpapanggap lamang na isa. Ito, nasabi ito ni former President Duterte, alam niya dahil dating kongresista yan. Sina Roque at si former President Duterte dating nagtatrabaho dyan sa House of the Representatives. Alam yan dyan kung ano yung mga totoong tao o hindi o yung mga nagwaldas lang ng pera ng taong bayan. Sang makabayan, kaya hamon ni Pangulong Duterte sa publiko na huwag magbayad ng buwis maliban kung bubuksan ng Kamara ang kanilang Book of Accounts. Hindi naman tayo mag-revolusyon. We will just tell the people, do not pay your taxes until Congress makes it public. Tama nga. Hindi ito unlawful na hinikayat ni Duterte ang taong bayan. We have the right kasi atin yan pera. Di ba? Hindi ito unlawful. Nag-demand tayo taong bayan na please let us see the liquidation. Saan napunta yung pera namin bago kami magbayad ng tax. We have the right. Di ba? Tayo, ikaw, na nagbayad ng tax, pinaghirapan mo yan sa iyong trabaho. You have the right to ask them. Di ba? Tama? Hindi mo masama dyan. I want them to believe, huwag na kayo mag-file ng taxes. Sabihin mo muna sa Congress, pagbayad kami ng taxes, make it public kung saan ang pera namin. Correct. At magkano ang nakukuha ninyo. Dagdag ni Pangulong Duterte na ang hamon na ito ay hindi isang banda, kundi isang legal demand. It's not a threat. It's a legal demand. Let me know where my money went or how it was spent. Correct. Then I will pay my taxes again this year. Without informing me kung ninanakaw ba ninyo o short change kami o baka ang binigay naming peso ginawa lang ninyo 50 ang ginastos ninyo. Correct. Yung 50 kinurakot ninyo, kalokohan yan. Dapat malaman natin yan. Give and take. It's a legal demand. It is not an unlawful demand. I-publish lang ninyo, open the books. Correct. So that we will know. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Diba? So, we have the right na malaman natin yan kung saan napunta yung pera natin.
Diba? Pinaghirapan natin yan. Ha? Di natin alam, o baka takot silang malaman na merong mga kongresista na winawaldas yung pera. Sinong kawawa? Taong bayan. At ito pa, itong si Pulong Duterte, no? Nakapansin na itong si Franz Castro ay puros lang kadramahan itong buhay nito. Tinawag na kadramahan ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang ginawang paghahain ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ng reklamong grave threats laban sa ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inaakusahan ni Representative Castro ang dating presidente ng pagbabanta sa kanyang buhay sa isang panayam at nagsumite ng criminal complaint na online grave threats laban sa dating presidente. Ayon kay Congressman Duterte, bilang public servants, hindi dapat balat sibuyas at gamitin ang karapatang paghahain ng reklamo sa korte upang patahimikin ang mga kritiko. Dagdag pa nito, mas matitinding kritisismo pa aniya ang tinanggap ng dating presidente subalit hindi nagsampal ng kaso kaninuman. Tama naman kung may sinabi aniya ang dating Pangulo na sa tingin nito ay banta laban sa kanya, sabihin nito ang totoo at ipagtanggol ang sarili. Sa huli, binigyang diin itong dapat nang itigil ang kadramahan at pagpapamedya, lalo na't marami siyang alam sa mga makakaliwang party list representatives. Tama rin naman si Pulong Duterte dito, di ba? Tamang-tama siya. Nasabi niya, itong lahat ng ginagawa ni Franz Castro ay puro ito kadramahan. Bakit nasabi ni Pulong Duterte na puro ito kadramahan? Papaliwanag ko sa inyo. Si Duterte dati, no, si former President Duterte natin, halos araw-araw criticize ng mga kalaban niya. Lahat. Taong bayan na ayaw sa kanya, yung mga government officials rin na ayaw sa kanya, grabe yung pagmumura na ginawa nila kay former President Duterte nung time na siya ay presidente. Pero never kang narinig na itong si former President Duterte, kinasuhan niya bawat isa yung nag-criticize sa kanya na mas grabe pa nga yung ginawa nila kay Duterte dati. Pero itong si Franz Castro, public official ka, huwag kang balat sibuyas. Nasa gobyerno ka, kung merong mag-criticize sa inyo, no? Huwag kang balat sibuyas. Reklamo ka kaagad. Nagsumiti ka kaagad. Para yung pattern ninyo, alam na ng taong bayan. Para mapagtakpan yung issue na yan ng pera dyan sa Kongreso. Saan napunta? Bakit mahirap sa inyo ipalabas? Bakit mahirap ipalabas yung liquidation kung saan ninyo ginasta ang pera? Bakit mahirap? Yan lang ang tanong ng taong bayan. Bakit mahirap, Franz Castro? Okay? So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Anong masasabi nyo? May karapatan ba ang taong bayan humingi ng liquidation? Okay? Comment down below anong masasabi nyo dito kay Franz Castro at Martin Romualdez. Nasaan na ang aming pera ng taong bayan? Liquidation. Make it public para kami, gumana kaming magbayad ng aming tax. So, re-replyan natin yung mga magagandang argumento dyan sa comment section. Okay? Like, share this video para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Donmar TV. Only here at Donmar TV, makikita niyo na dapat susungkitin natin yung lahat ng mga problema ng gobyerno. No? Dapat nating ipaglaban yan. Ang karapatan ng taong bayan. Donmar TV. Okay? Follow, subscribe Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. See you in my next video. Have a great day. God bless sa inyong lahat.